Part 2 sa aming day 2 adventure dito sa Naborot Island mga birds. Isang fishing technique ang ginawa natin para makahuli at makaulam tayo ng isda. Magluluto at magpo-food trip na rin kami nitong masasarap at napakasariwang mga isda dito sa napakagandang isla na to. Kaya't samahan nyo ulit kami mga birds sa napaka-exciting at napakasayang adventure namin. Yun mga birds, pagkatapos nga naming manisid at mag-food trip ditong napakasarap at napakaraming mga seashells dito sa Naborot Island, ay gusto din namin na makaulam ng mga sariwa at masasarap na isda dito. Kaya gamit itong nag-iisang kawil na nakita ko sa bangka at itong maiksing nylon na meron kami, ay gagawa tayo ng paraan para makahuli ng isda mga birds. Ang gagawin nating pamain mga birds ay itong seashells na nakuha na namin kanina sa paninisid. Kumuha ako ng 2 pirasong shells at pinisa ko ito gamit ang bato. At ang laman ng shell na to ay gagamitin natin bilang pamain at ipapakain sa mga isda dito sa ilalim. At naglagay nga ako mga birds ng kaunting laman ng shell dito sa aking dalang kawil. At yung ibang laman ng shell naman mga birds ay gagawin kong pang-akit sa mga isda para lumapit sila dun sa kawil na ilalagay ko sa ilalim. Sumisid lang ako mga birds at naghanap ng magandang spot para paglagyan nitong kawil na may pain. Ay mga birds, tingnan natin mga birds kung anong klaseng isda nakuha niya. Birds, meron na tayong pag-ihaw. You know, tao. Ay mga birds, ano? You know, dito birds para di makawala. Wow! Yan birds, huli ko. Live na live mga birds. Live na live yan. Diyan o, sinisid ko dyan at pinainan ito. Yun no? Excited na excited talaga mga birds, oh. Dali natin dito, tapos balik tayo. Ay, may pangulam na tayo mamaya mga birds. At ito lang atin mga birds ang sinisulungan mga birds, oh. Yan. Okay. Isa lang to birds ang kawil, nag-iisa lang to. Sa tagal ng paghihintay, Nag-iisang bituin. nakuha din kita. Sana. Yan o, napakatalim ng ipin yan. Ang tawag dito ay ano? Mulmul. Mulmul to sa mga tawagin. Iwan ko lang sa Tagalog kung ano to. Mil. At sumubok nga ako ulit mga birds na maglagay ng kawil na may pain doon sa ilalim ng dagat. Yun nga lang, nung aking binalikan ay wala na doon ang kawil. Di lang ako sigurado kung naputol ba ito o tinangay ng malaking isda na umaligid doon sa ilalim kanina. At dahil nag-iisa lang yung kawil namin, kaya wala na kaming nagawa kundi ang maghanap ng ibang paraan para makaulam kami ng mga isda. Dahil may nakita kami doon sa bandang malayo mga birds na nangingisda rin, ay pumunta na lang yung kasama namin para bumili. At nagsaing na rin kami habang nag-aantay sa pagbabalik ng aking mga kasama. At tamang-tama mga birds, nakajackpot sila. Madami-dami ang isdang daladala nila at napakamura. Buti na nga lang at nakadala din kami ng pera. Kaya isang pangmalakasang food trip na naman ang magaganap mamayang gabi. Napag-usapan kasi namin mga birds na magpapalipas kami dito ng gabi para mas marami pa kami magawang adventure at ma-explore namin ang isla na to. Susulitin na namin ang pagkakataon mga birds habang nandito pa kami. Dahil bibihira lang namin magawa ang mag-adventure ng ganito kalayo. Kaya nagpaapoy na kami mga birds gamit itong mga nagkalat na kahoy bilang mga panggatong. Habang inihahanda na ng ating chef cook ang aming lulutuin na mga isda. At sa totoo lang mga birds ay wala kaming dalang maraming utensils na gagamitin para sa pagluluto. At wala din kaming dalang mga rekado dahil ang akala namin ay makakauwi kami kaagad dun sa bahay ng isa naming kasama. Pero na-realize namin mga birds na mas maganda ang magpalipas ng gabi at mag-enjoy muna dito sa isla. At sabi nitong kasama namin na taga dito ay wala daw dapat kaming ikabahala dahil siya na raw ang bahala. At marami nga siyang sekreto na sinasabi dyan mga birds pero di ko nasasabihin dahil sekreto nga. At dahil wala kaming dalang mga rekado mga birds ay nag-ihaw na lang kami ng mga isda. At meron din pala kaming dilis mga birds at papaksiwin na lang namin ito ng walang suka. At habang inihaw namin itong mga isda mga birds ay naglakad-lakad muna kami dito sa dalampasigan para maghanap-hanap ng mga bagay-bagay na pwedeng mapakinabangan. Tulad niyang dala-dala ni birds ay na kawayan. Yan kasi ang gagawin naming poste sa gagawin naming tulugan. At yung mga inihaw nga pala namin mga birds ay tutong na ng aming balikan. Pero pwede pa rin yan dahil yung kaliskis lang naman ang natutong dyan. Kaya isang masarap na hapunan na naman mga birds ang aming pagsasaluhan. At tignan nyo naman mga birds, napakaganda at napakalupit ng setup nyan. At tinawag na nga namin ang mga nilalang at mga espiritu na dito nanirahan. At yan na nga pala mga birds, yung paksiw namin na dilis, napakasarap nyan kahit walang suka na nilagay dyan. At di pa tayo nagtatapos dito mga birds dahil sa day 3 ng aming adventure ay isang isla na naman ang aming pinuntahan para manisid nitong naglalakihang mga shell. At napakasasarap naman talaga nyan. Mga birds. No? Sige, subukan mo. Yup.